Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Maricar. Taong 1989. Camarines Norte. Alas 5 pa lamang ng umaga. Nakahanda na sa pag-alis si Maricar. Mula Maynila ay pupunta siya ng Bicol para dumalo sa karawan ni Tio Noli. Magkakaroon ng magarbong handaan dahil isasabay na rin ang pasasalamat sa pagkapanalo nito bilang bagong kapitan ng barangay. At dahil pinayagan naman siyang lumiban sa trabaho, sinamantalanan niya ang pagkakataon na muling makabisita sa probinsya. Maswerte naman ang araw na yon dahil maagang nakaalis ang sinasakyan papuntang Bicol. Halos 15 oras ang naging biyahe kaya gabi na nang makarating sa lugar. Pagbungad pa lamang sa bakuran ng tahanan, masaya na itong sinalubong ng mga pinsan. Matapos ang kaunting kamustahan ay nagumpisa ng kumain ng hapunan. Masayang nagplano ang pamilya kung ano ang isusuot para sa kinabukasang salo-salo. Napakasaya ng gabing yon. Puno ng tawanan ang nangibabaw sa hapagkainan. Nang mabatid na alas 11 na ng gabi, nagpasya na ang mag-anak na magpahinga dahil maaga pa sila kinabukasan. Alas 3 na madaling araw, nagising si Maricar dahil sa ingay ng mga kinakatay na baboy. Pumunta ito sa kusina para naman makatulong sa iba pang mga gawain. Habang nakaupo, dumating naman si Tio Noli at sinalubong niya ng yakap. Aba, dalagang-dalaga ka na, Maricar. Siguro may nobyo ka na sa Maynila. Sabihan mo lang ako pag niloko ka para mabigyan natin ng pasa sa mata. Pawirong wika ni Tio Noli. Tumawa na lamang si Maricar dahil kahit 27 taong gulang na ito, hindi pa rin siya nagkakaroon ng nobyo. Matapos ang biruan, nagpaalam na muna ang tiyuhin dahil marami pang aasikasuhin. Tumulong na din ang dalaga sa pagpupunas ng mga plato para naman mapadali ang iba pang gawain. Maya-maya pa, nagising na rin ang iba pang pinsang babae kaya naman naging maingay muli sa lugar. At dahil alas 6 pa ng gabi mag-uumpisa ang okasyon, tumulong na lamang si Maricar sa paglilinis sa tahanan buong maghapon. Nakahanda na ang lahat bago pa magtakip silim. Napakaganda na naging itsura ng lugar. Nakakatakam ang mga putahe at higit sa lahat, nakisama ang panahon dahil sa bilog ang buwan ng mga oras na yun. Hindi nagtagal, nagumpisa na ang pagdiriwang. Naunang magbigay ng mensahe si Tio Noli at nang matapos, nagumpisa na ang kainan. Habang abala ang lahat sa pagkain, nag-anunsyo naman ang isa sa mga kaibigan ng tiyuhin na pagkatapos, magpapalaro ito at may premyong 50 piso sa mananalo. Ang larong gagawin ay ang tinikling. Naging interesado naman si Maricar. Ngunit hindi pa niya kabisado kung paano ang tamang diskarte sa pag-iwas sa kawayan. Ngunit nagboluntaryo pa rin itong sumali sa laro. Maya-maya pa nang matapos ang kainan, nagumpisa na ang palaro. Hindi man alam kung paano mananalo, ngunit nagpatuloy lang sa paglalaro si Maricar. Puro tawa na lamang ang ginawa dahil paulit-ulit na naiipit ang mga paa ng napakabilis na pagtama ng mga kawayan. Sa buong palaro, hindi man lamang siya nanalo sa ibang kalaban, ngunit ayon sa dalaga, napakasaya naman na naging karanasan.
Nang sumunod na araw naman, maagang umalis si Maricar sa lugar para umuwi na ng Maynila. Pagkarating sa sariling tahanan, maghapong nagpahinga dahil wala siya masyadong tulog sa maikling bakasyon. 6:00 ng gabi, ginising na ng ina si Maricar. Bumangon naman ito at dahil nakakaramdam na rin ng gutom. Matapos makakain, nang akmang papatayo na sana ay biglang natumba dahil sa hilong naramdaman. Inalalayan naman ito ng ina ngunit napansin ang tumutubong bulutong sa leeg ni Maricar. Kumuha naman ng herbal na gamot ang ina para ipainom dahil batid niyang lagnat ang posibleng sumunod na mararamdaman ng anak. Maya-maya pa, nilagnat na nga ang dalaga. Buong magdamag itong hindi nakatulog dahil sa sobrang sama ng pakiramdam. Kumalat na din ang mga bulutong sa buong katawan, dahilan para sumabay ang hapde. Kaya naman dali-dali itong dinala sa ospital. Pagkasuri ng doktor, wala namang ibang nabanggit kundi ang tipikal na bulutong. Kaya sa maghapong pananatili, hindi naman nabawasan ang lagnat ni Maricar maging ang mga tumutubo sa katawan. Hindi rin napigilan ng iniinom na mga gamot. Hinayaan muna ito ng ina dahil baka kinakailangan lamang ng ilang araw bago tuluyang gumaling. Ngunit dumaan pa ang 1 linggo. Hindi pa rin umaayos ang lagay ni Maricar. Dahil sa napakalaking halaga na ng babayaran sa ospital, minabuti nitong ilabas na muna ang anak. Subukan muna itong gamutin gamit ang herbal na produkto. Hindi naman tumutol ang dalaga dahil naaawa siya sa magulang kung saan nahanap ng maibabayad. At isa pa, nakakaramdam na rin siya ng labis na panghihina dahil sa napakaraming gamot na iniinom. Sa 2nd araw na pananatili sa tahanan, dito lamang nakita ni Maricar ang sarili sa salamin. Halos nanlumo ang dalaga dahil ang buong balat niya ay punong-puno na ng bulutong. May mga sugat na rin sa mukha habang ang iba naman sa mga ito nagkukulay itim na parang nabubulok na laman. Sobra-sobra na rin ang binawas ng timbang kaya naman ayon sa dalaga, maihahawig na ang itsura niya sa isang bangkay na mga panahong yon. Nang mga sumunod na araw, dumating si Tio Noli sa Maynila at nagmungkahing dalhin na muna si Maricar sa Bicol para ipagamot sa mga albularyo. Hindi naman tumutol pa ang ina dahil hindi na rin niya alam kung ano pa ang dapat gawin at sa katunayan, sumama na rin ito papauwi sa Bicol. Nang mismong araw na pagkarating sa lugar, pumunta kagad ang 3 sa dalubhasang albularyo. Hindi pa man naitatanong kung ano ang nangyayari sa dalaga. Nagwika na ito ng, Ko iha, nabiktima ka ng isang manananib. Kinakailangan nating mabawi ang naitagong bakas na mga paa mo para mawala ang sakit. Magpakatatag ka lang iha, dahil inaabisuhan na kitang hindi magiging madali ang isa sa gawa natin. wika ng albularyo. Kahit hindi maintindihan ang sinasabi ng manggagamot, napatango na lamang si Maricar. Nilapitan siya nito at nagumpisang isagawa ang pagpahid ng langis sa buong katawan. Matapos ay nagsabing pwede nang umuwi at kinakailangang bumalik pagkatapos ng 7 araw. Pinadalahan din ito si Maricar ng likidong nasa botelya upang inumin tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Pagkauwi ng tahanan, dumiretso na sa kwarto ang mag-ina para makapagpahinga. Hindi naman mapigilan ng mga pinsan ng dalaga na dalawin siya kaya kahit hindi pag-aanong maayos ang pakiramdam, pinilit pa rin itong makipag-usap.
Hindi nagtagal ay umuwi na rin ang mga ito. Nakaramdam na rin ng kaunting kaginhawaan si Maricar dahil sa langis na pinahid ng manggagamot. Sa paglipas ng ilang araw, hindi man tuluyang nawala ang sakit ng dalaga. Ngunit matyaga nitong sinunod ang mga bili ng albularyo. At pagsapit ng Biyernes, magtatakip silim pa lamang ay naglalakad na sina Maricar papunta sa tahanan ng manggagamot. Dahil ito ang nakatakdang araw ng kanilang pagbalik. Dahil sa medyo malayo-layo ang lugar, gabi na nang makarating sa tahanan ng matanda. Bago pa man makapasok ay napatingala si Tio Noli. Dahil bilog na bilog ang buwan ng mga oras na yun. Kasabay nito lumabas na rin ang albularyo. Halina kayo. Kinakailangan na nating mapuntahan ang tirahan ng manananim. Dahil ilang oras na lamang ay lilipat na sila ng lugar. Wika na matanda. Habang may kung anong nilalagay sa supot. Nakasunod naman ang tatlo sa likuran. Habang naglalakad, napapansin ni Maricar na unang beses niyang madaanan ang lugar na yon. Papuntang gubat, may nagsisitaas ang puno at napakaingay na mga kuliglig. Malinaw niyang nasisilayan ang paligid dahil napakaliwanag ng ilaw ng buwan. Hanggang sa maya-maya pa, sa napakalakas na boses ay may binanggit na mga dasalang matanda. Kasabay nito ay may isang lalaking bumungad sa kanila. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga. Dahil ito ang kaibigan ni Tio Noli na nagpalaro ng tinikling. Napansin niyang may daladalang lupa na may marka ng tsinelas. Sa pagkakataong yon, pinalayo na muna ng manggagamot ang ina at si Tio Noli. May kung anong pinag-usapan ang dalawa at walang ano-ano. Biglang nag-ibang anyo ang kaharap ng albularyo. Naging isang matandang lalaki din. May puting buhok at may mapupulang mga mata. Isang kumikinang na bato ang inihagis ng manggagamot sa nilalang dahilan para mabitawan ang dalang lupa. Dali-dali naman itong nilapitan ng manggagamot at binuhusan ng langis. Nangakmang susugod na sana kay Maricar. Tumakbo ang albularyo at tinarak sa likod nito ang dalang patalim. Dahilan kaya humandusay ito sa lupa. Matapos yun, nag-abiso na ang manggagamot na umuwi at tinawag na rin ang dalawang nagtatago sa kakawian. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, nagpasalamat naman si Maricar dahil nararamdaman na niya ang unti-unting pagbalik ng lakas ng katawan. Ngumiti naman ang matanda at sinabing, mag-aantay pa ng 1 linggo bago tuluyang maghilom ang lahat ng sugat sa katawan. Magmula ng araw na yon, paunti-unti nang bumalik sa normal ang pangangatawan ni Maricar. At kagaya ng sinabi ng albularyo, 7 araw din ang hinantay bago naghilom ang mga bulutong sa katawan ng dalaga. Labis naman ang pasasalamat ng mag-ina kay Tio Noli. Dahil kung hindi ito nagmalasakit, hindi pa sana magagamot si Maricar. At bago pa man bumalik ng Maynila, pumunta muli ang mag-ina sa albularyo para muling magpasalamat. Sa paglipas ng panahon, naging normal man sa ating bansa ang sakit na bulutong. Ngunit para kay Maricar na nakaranas ng sakit galing sa nilalang, hindi ito basta-basta at dagdag pa ng dalaga. Huwag makakampante dahil hindi imposible na ang bulutong na natamo mo ay galing sa isang manananim. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Ana. Taong 1987, Negros Oriental,
Nang mga panahong ito, 15 anyos pa lamang si Ana. May kapatid siya na 7 taong gulang na tawagin na lang natin sa pangalang Boy. Si Ana ang napagbibilinan ng mga magulang. Nabantayan ang bunsong kapatid tuwing walang klase. Buong linggong abala ang mga ito. Tawagin na lang natin ang mga magulang ni Ana sa pangalang Romy at Desa. Marami silang pagmamay-aring negosyo. Pagtitinda sa takayan o maliit na merkado, tabo tuwing linggo, at may lupain din sa bukid na pinagtataniman ng palay. May kalakihan ang bahay ng pamilya ni Ana, pero ang postura ay talagang makaluma. 2 palapag, may 2 silid sa taas habang ang buong baba naman, imbakan ng mga paninda. Isang araw, hindi umuwi ang ama't ina sa tahanan. May nakapagsabi na lamang na bukas pa ito uuwi, matapos maani ang palay. Sanay na si Ana. Hindi naman ito ang unang beses na hindi umuwi ang mga magulang. Pero na mga sandaling yon, tila may kakaibang nangyayari sa kapatid na si Boy. Hindi ito nagsasalita. Nakatulala lamang na parang wala sa tamang pag-iisip. Naroon palagi sa beranda kung saan may hagdan pababa ng bodega. Naroon sila sa 2 palapag, pero nakaharap sa likod ng bahay. Tinignan ni Ana kung saan banda ito nakatingin. Doon niya napansin na nakatitig si Boy sa baba ng malaking puno ng kaimito na may sirang duyan. Natanong pa niya ang kapatid ngunit hindi naman siya nito pinapansin. Naninibago noon si Ana. Ngunit sa kabila ng lahat, hinayaan na lamang niya ang kapatid. Baka nagtatampo lang dahil hindi pa nauwi ang mga magulang. Kinagabihan, sinabihan ni Ana si Boy na dalhin ang unan at kumot doon sa silid. Wala ang mga magulang, kaya sa kanya na lang muna tumabi. Tahimik lamang si Boy. Naroon sa bintana ng silid ng magulang. Tinatanaw pa rin ang puno ng kaimito. Hindi na lang ito inabala pa ni Ana. Siya na lamang ang nag-asikaso. Sinabihan ang kapatid na kapag inantok, pumasok na lamang sa silid. Ngunit hindi pa rin kumikibo si Boy. Nakakaramdam na ng pag-aalala si Ana ng mga sandaling yon. Habang nakahiga sa katre at nag-aantay sa kapatid, nakatulog na lamang si Ana. Natatandaan niya pa noon. Nagising siya ng malalim na ang gabi. Pagkatingin niya sa kamay ng orasan, saktong 11:00 at katabi na niya ang kapatid. Bukas ang ilaw at sa isip ng dalaga. Bago tumabi ang kapatid ay binuksan nito ang ilaw. Napailing na lamang si Ana. Niyakap ang kapatid ngunit bigla na lang itong nagsalita. Pero hindi niya maintindihan. Parang galit ang pagkakasabi. Tapos hindi nagtagal naging normal na muli. Napabangon si Ana. Pinatihaya ang kapatid at ganoon na lamang ang pagkagulat nang makitang nakapikit naman ito. Tahimik na si Boy. Ngunit meron itong kakaibang amoy. Para bang nabubulok na daga. Inamoy ni Ana ang leeg ng kapatid. Hindi siya nagkakamali. Kay Boy nga nang gagaling ang nakakasulasok na amoy. Hindi bumalik sa pagiga si Ana. Buwaba ito ng tahanan. Kumuha ng tubig at maliit na tuwalya upang punasan si Boy. Ngunit pagkabalik niya, nakaupo na ito sa katre, pero nakapikit pa rin ang mga mata. Nakakaramdam na ng kilabot si Ana ng mga sandaling yun. Dahan-dahan siyang lumapit kay Boy. Sinilip niya ang mukha at bigla na lang. Ano bang kailangan mo sa akin?
Lumayo ka! Nakakatakot ka! Wika ni Boy. Huwag kang matakot sa akin. Kaibigan ako. Lumayo ka sa akin! Wag! Wag mo akong hawakan! Tulog! Tulugan niyo ako! Huwag kang maingay. Hindi nakagalaw si Ana. Iba't ibang boses ang naririnig niya sa kapatid habang natutulog. Patuloy sa pagsasalita si Boy. Palitan na parang nag-uusap sa iisang katawan. Dahil sa kilabot, nabitawan niya ang batya na may tubig. Umatras hanggang sa napasandal sa malaking aparador. Ilang sandali pa, tumayo si Boy at naglakad palabas ng silid. Nakapikit pa rin ang mga mata. Pero kung maglakad ay tila napaka-normal. Binuksan nito ang pinto sa likod kung saan papunta sa beranda. Dahil natatakot, sinundan ni Ana ang kapatid. Hanggang sa bigla na lang itong tumuntong sa harang ng beranda at dumipa ang kamay. Akmang tatalo na sana ang bata na siyang mas dalong nagpatakot kay Ana. Sumigaw ang dalaga at sinabing, "Huwag tumalo ng kapatid." Ngunit hindi tumutugon si Boy sa kanya. Sa halip, tumawa lamang na parang natatawa pa sa ginagawa. Hindi natiis ni Ana. Patakbo niyang nilapitan si Boy. Hinila ang damit patras hanggang sasabay silang natumba sa sahig ng beranda. Umiiyak si Boy. Takot na takot at doon lamang nakabalik sa sarili. Niyakap ni Ana ang kapatid. Ang sabi ni Boy, may nakakatakot na nilalang na palagi niyang nakikita. Naroon ito sa sirang duyan, sa ilalim ng malaking puno ng kaimito. Ano bang nangyayari sa iyo, bunso? Alam mo bang tinakot mo ko? Nagsasalita ka na parang demonyo. Nakikipag-usap ka sa sarili mo na ikaw lang naman ang nagsasalita. Huwag mo naman akong takutin ng ganun. Wika ni Ana. Ate, totoo po yung sinasabi ko. Natatakot nga din po ako eh. Dagdag ng bata. Bumalik na sila sa silid at pinatulog na uli ang kapatid. Ngunit na mga sandaling yon, nagdasal muna si Ana. Hawak niya pa ang rosaryong kinuha sa altar. Paulit-ulit na sinambit ang kataga ng Ama Namin. Wala nang nangyari hanggang sa sumapit ang umaga. Nang makauwi na ang mga magulang, dito nagsumbong si Ana at sinalaysay ang nangyari kagabi. Subalit hindi naman siya pinaniwalaan at sinabing naglalakad lamang ang kapatid habang tulog. Nay, Tay, iba-iba ang lumalabas na boses sa bibig ni Bunso. Tanungin niyo pa siya. Natatakot nga eh. Tapos ang sabi niya, may palaging nagpapakita sa kanya na nakakatakot na nilalang. Ay sus, pagod kami sa trabaho, Ana. Tsaka baka guni-guni lang. Alam mo naman ang bata kung ano-ano ang sinasabi at kinakausap. Tugon ni Tatay Romy. Dagdag pa ni Nanay Desa. Baka dahil wala sila sa bahay kaya natakot. Sinabing wag na itong matakot. Sinabing wala itong dapat ikatakot. Dahil wala namang katotohanan ang mga elemento. Hindi na nagsalita pa si Ana. Sinarili na lamang ang nararamdaman. Pero naisip niyang bantayan ang kilos ng kapatid. Pinuntahan niya si Boy sa silid. Ginising ang kapatid at tinanong kung naaalala ba nito ang nangyari kagabi. Subalit, nagtanong lamang si Boy kung ano yun.
Yung inutusan ba siyang tumabi o yung ubusin ang pagkain? Labis ang pagtataka ni Ana ng mga sandaling yon. Nagmukha tuloy siyang baliw sa kaiisip kung bakit wala man lang naaalala ang kapatid. Samantalang umiiyak pa nga ito at may nakakatakot na sinabi. Talaga ba? O baka naman nagkukunwari ka lang? Wika ni Ana. Ano po ba yun, ate? Wala naman eh. Natulog lang ako sa tabi mo. Gigisingin nga sana kita eh. Takot ako kapag walang ilaw kaya ayun. Binuksan ko na lang. Eh bakit po ba? Ayaw niyo po bang matulog ng bukas ang ilaw? Tugon ng kapatid. Yung takot na naramdaman ni Ana, napalitan ng pagkainis. Hindi siya maaaring magkamali dahil hindi naman siya natulog. Sa katunayan, hanggang umaga ay nagdarasal siya. Dahil sa hindi mapalagay, gusto niyang mapatunayan na totoo ang nangyari kahapon. Inobserbahan niya si Boy kung magiging tahimik na naman ito o kaya naman tulala sa puno ng kaimito. Hanggang sa sumapit na lamang ang tanghali, wala pa rin. Normal lamang si Boy. Kaya napaisip si Ana na baka nga panaginip lamang talaga ang mga nangyari. Dahil sa kakulangan sa tulog, nakaramdam na matinding antok si Ana. Doon siya nakatulog sa beranda sa mahabang upuang yari sa ratan. Nanaginip si Ana ng kakaiba. Nasa gitna siya ng napakadilim na lugar. Ni puno, bahay, damo, liwanag at iba pa. Wala siyang nakikita. Maliban na lamang sa dilim at usok na sumasayaw sa lupa. Hanggang sa narinig niya ang boses ni Boy. Ito yung boses na nagpapalitan habang tulog ang kapatid. Nag-uusap. Umieko ng detalyado at paulit-ulit lang sa isipan. Hanggang sa may lumitaw na maliit na liwanag. Tinitigan ito ni Ana hanggang sa lumaki ng lumaki at naging sinag ng araw. May mga dahon at nakita niya ang kisame ng kanilang beranda. Pero na mga sandaling yon, nakahiga na siya sa lapag. Alam niya sa sariling nananaginip lamang dahil naalala niyang nakahiga siya sa upuang ratan. Pero hindi niya maigalaw ang katawan. Nagsisigaw si Ana kasabay ng unti-unting pagsikip ng dibdib. Alam niyang binabangungot siya pero hindi niya magawang magising. Umiikot na ang paningin. Nakita ang napakapangit na nilalang. Naaagnas na tao. Itim ang mga mata at nakabuka ang bibig na may sira-sirang mga ngipin. Nagsalita ito kaboses ng lumalabas sa bibig ni Boy. Unti-unti nitong inilapit ang mukha sa kanya. Naamoy niya pa ang nakakasulasok na baho galing dito. Naiiyak na si Ana at hindi talaga siya makagalaw. Hanggang sa naalala ang sinabi ng lola na kapag binabangungot igalaw ang daliri sa paa at kamay, magigising ka na lamang nang hindi namamalayan. Yun ang ginawa ni Ana. Ginalaw niya ang mga daliri hanggang sa lumuwag ang paghinga at nagising siya ng tuluyan. Napasigaw pa ito ng mga sandaling yun. Humahangos, naghahabol ng hininga at pawis na pawis. Pagbangon niya sa upuang ratan, napapitlag si Ana nang makita si Boy na nakatayo sa gilid. Nakatitig sa puno ng kaimito at kitang-kita niya ang takot sa mukha ng bata. Paglingon sa tinitignan ni Boy, nalaglag sa upuan si Ana dahil sa matinding gulat. Maniwala man kayo sa hindi, nakita niya yung taong sobrang pangit ang mukha. Naroon ito sa duyan. Nakaupo at nagtataka si Ana kung bakit maayos na ang duyan.
samantalang sira ito sa pagkakaalala niya. Kinipat-kipat pa ni Ana ang mga mata kung hindi ba siya nagkakamali ng tingin. Pero totoo, naroroon pa rin ito at nakikipagtitigan pa sa kapatid na si Boy. Tinatapik-tapik niya sa balikat ang kapatid, pero hindi ito gumagalaw. Nanatiling nakatayo at nakatulala. Dito na tinawag ng pasigaw ni Ana ang mga magulang. Nagalit pa ang mga ito sa kanya dahil kasalukuyang nagpapahinga sa silid. Kayo pong bahala kung magagalit kayo. Basta tingnan niyo si Bunso. Kanina pa yan nakatulala at nakatingin doon. Oh. Nay, Tay, nakikita niyo din po ba yung tao na parang naaagnas? Wika ni Ana. Nang mga sandaling yon, masuring tinitigan ng mga magulang si Boy. Tinignan kung saan ito nakatingin. Napatakip ng bibig si Nanay Desa sapagkat nakita niyang gumagalaw ang duyan. Habang si Tatay Romy naman, sinabing sira ang duyan pero papaano ito naayos? Hindi, Tay. Hindi pa yan. Hindi lang po yung duyan. Tingnan niyo po. Meron pong nakaupo. Nakikita niyo po ba? Wika ni Ana. Patuloy niyang nakikita ang elemento, pero hindi pa rin ito makita ng mga magulang maliban na lamang sa paggalaw ng duyan. Hanggang sa bumaba na lamang si Ana, tinapangan ang sarili at lumapit doon sa puno ng kaimito. Ngunit dahan-dahan namang nawala ang nilalang. Bigla ding nalaglag ang kabilang bahagi ng kahoy ng duyan at bumalik sa pagkakasira. Hindi makapaniwala si Ana sa nakita. Pero na mga sandaling yon, alam niya sa sarili na totoo ang lahat. Maaaring hindi nagpapakita sa mga magulang ang elemento, pero nakikita nila ito ni Boy. Pagkalingon niya sa beranda, wala na doon ang kapatid kaya dali-daling bumalik si Ana sa itaas. Nakita ng dalaga ang mga magulang. Naroon at nakaupo sa lumang muebles. Katabi si Boy habang pinapainom ng tubig. Umiiyak ang bata at sinasabing nagpakita muli sa kanya ang nakakatakot na nilalang. Yan ang sinasabi niya sa akin kagabi. Ngayon naiintindihan ko na. Nakikita talaga ni Boy ang elemento. Akala ko gising siya, pero tulog pa rin pala. Tama ba, Boy? Bunso, tama no? Nananaginip ka kagabi. Tapos sinasapian ka, kaya hindi mo naaalala. Wika ni Ana. Natatakot po ako, Nay. Tay, akala ko po kasi mabait siya. Kaya lagi ko siyang kinakausap. Yun, dinala niya ako doon sa baba. Tapos bigla na lang siyang nagbago. Parang patay. Marami siyang kasama na maitim na tao. Itim din yung mga mata tapos parang nakakapote. At nakalutang yung mga paa sa lupa eh. Gustong gusto nila ako, Nay. Tinatawag nila akong kaibigan. Tapos parang kukunin nila ako. Pagpapaliwanag ni Boy. Nag-usap ang mga magulang na magkapatid. Ipapatingin nila sa albularyo ang bata, pati na rin ang puno ng kaimito. Pero dapat ilihim lang nila dahil baka katakutan sila sa lugar. Sa linggo, wala munang magtitinda sa tabo. Aasikasuhin natin ang kung anong meron sa bahay na ito. Kakaiba na. At napagtanto kong totoo ang mga sinasabi ni Ana. Ang sabi ng tatay ko, merong elemento sa likod. Hindi engkanto. Hindi kaluluwa kundi demonyo. May namatay na doon. Nagpatiwakal. Nakalambitin doon mismo sa pinaglagyan ng duyan.
Nabaliw dahil walang naniniwala sa nakikita. Kapatid ito ni Lolo Ben na si Apolinario. Wika ni Tatay Romy. Dagdag pa nito, kapareha ang naging karanasan ni Apolinario sa anak nilang si Boy. Tahimik at sinabing may nagpapakita kaso pinagtawanan lang nila noon. Naging mapag-isa hanggang sa lumaking tahimik at doon palagi nakatambay sa puno. Sa katagalan, natagpuan na lamang nakabitay si Apolinario. Sobrang tanda na ng puno, ngunit walang pinagbago ang itsura hanggang ngayon. Araw ng Sabado, pumunta si Tatay Romy sa kilalang albularyo. Sinabing magpapatulong at kagad naman itong umayon. Hindi na naging sapat kay Tatay Romy ang albularyo lang. Tumawag din ito ng pari mula mismo sa simbahan ng St. Vincent Ferrer ng lugar. Halos sabay dumating ang dalawa kinabukasan. Ang albularyo na taga Manuyot, tawagin na lang natin sa pangalang Kikoy. At ang pari na may tawagin na lang natin sa pangalang Jose. Magkakilala ang dalawa sapagkat nakadistino ang pari dati sa Manuyot. Kinakausap ng pari si Boy, habang si Kikoy naman naroon sa puno at nagpapausok ng kamanyan. Nagsiga ito at may kung ano-anong binabanggit na hindi nila maintindihan. Hanggang sa umakyat na ito ng bahay, sinabing kakausapin ng albularyo ang elemento gamit ang katawan ng bata. Paano mo namang gagawin yun? Alam mo ba ang eksorsismo? Tanong ni Father Jose. Wala akong alam dyan sa eksorsismo. Iba ang pamamaraan ko at sana pahintulutan ako ng simbahan. Kung ayos lang, Father Jose, payagan ho ninyo ko. Tugon ni Mang Kikoy. May alam ako sa eksorsismo pero hindi ako kampante na yon ng kailangan ng bata. O sige. Naniniwala naman ako sa kakayanan mo. Atin-atin lang ito. Dahil paglabag sa simbahan ang gagawin natin. Tugon ng pari. Nagkasundo sila at dinala ang bata sa beranda. Pinaupo ito katabi ng pari at ni Tatay Romy. Nagudyat si Kikoy kung handa na ba silang lahat at sinabing, kung sakaling magpumiglas ang bata ay pigilan lamang ito. Napailing na lamang si Father Jose. Nakakaramdam siya ng takot na mga sandaling yon. Sinabi ng pari na iba talaga ang pagtawag na mga eksorsismo kesa sa mga binisayang albularyo. Kung ang eksorsismo ay dinadaan sa proseso ng pagkondena, ang albularyo naman ay personalan at napakadelikado. Parehang pagkondena lang din, Father. Parehong pinako ang salarin. Pero palakasan ng loob sa harap ng kalaban. Hindi kailanman natitinag ang albularyo. Sabat ni Mang Kikoy. May kinuha itong basyo ng baril sa bulsa. Hinipan at kitang-kita ni Ana ang pagkumpas ng kamay. Matapos yon, itinulak ng albularyo ang noo ng kapatid gamit ang bala. Ganun na lamang ang pagkabigla nilang lahat nang magsalita si Boy. Gasgas. Ito yung boses na narinig niya sa elemento. Hindi mapalagay si Father Jose. Hawak nito ang rosaryo, habang ang isang kamay ay nakadampi sa likod ni Boy at nagdarasal. Anong pangalan mo? Magsalita ka! Anong pangalan mo? At bakit ka nang gagambala? Tanong ni Mang Kikoy. Dito ako nakatira. Ako si Apolinario. Itigil mo ang ginagawa mo kung hindi. Mamamatay kayong lahat. Tugon ni Boy.
Nagkatitigan sila ni Nanay Desa at Tatay Romy. Maging si Ana. Napaatras dahil sa gulat. Maliban pa dyan, Apolinario ang sinabing pangalan at sigurado sila na ito ang Apolinaryong kamag-anak nila. Dagdag pa dyan ang kakaibang baho na naaamoy ni Ana. Amoy na bubulok na laman. Alam niya sa sarili na nasa katauhan ni Boy ang elemento kagaya noong isang gabi. Nanlaban si Boy. Pagkatapos ay nag-angatan ang mga gamit sa paligid. Iba't ibang boses ang naririnig nila sa bata. Kasabay ang paglaglaga ng mga bagay sa loob ng tahanan. Nabasag pa ang salamin sa bintana na parang may tumama. Papatayin ko kayo. Papatayin ko ang pumatay sa akin. Ikaw, Kikoy, tama. Ang tawag sa'yo, Kikoy, dahil sa tatay mong pilyo. At ikaw, paring walang bayage. Itigil mo na yan. Dahil hindi uubra sa akin ang takot. Wika ng sumapi. Kilala niyo ba ang pangalang Apolinario? Sino sa inyo dito ang kilala siya? Tanong ni Mang Kikoy, habang isa-isang tinititigan ang mga magulang ni Ana. Hanggang sa nagsalita si Tatay Romy at sinabing kapatid ito ng lolo. Kapatid. Dito ka nakatira, tama. Siguro noon. Pero ngayon hindi na. Hindi ako naniniwala na ikaw yan. At ang may pakana nito, hindi ikaw si Apolinario. Sapagkat ang namatay ay hindi may patatawag kung hindi ang presensya na lamang. Ang presensya na may kasamang demonyo. Sabihin mo sa akin, anong pangalan mo? Hindi umiiral ang kaluluwa mo sa lupa. Demonyo ka, anong pangalan mo? Wika ni Mang Kikoy. Napatanong na rin ang pari at sinabihang lumayas ang demonyo at bumalik na sa impyerno. Paano mo na lamang demonyo yang Kikoy? Teka, kilala pa tayo ah. Yung lugar kung nasa nagpapakita yung elemento, doon nakalibing ang dating mangkukulam na sinunog at naging demonyo. Nakita ko mismo kung paano nagpakamatay si Apolinario at ginagamit niya ang presensya nito upang makabalik sa buhay. Nga pala, makikilala niya tayo dahil demonyo siya. Anong pangalan mo? Ito na ang huli mong pagkakataon. Dahil kapag hindi ka pa nagpakilala, hindi ka matatahimik at mararamdaman mo ang sakit ng pagkasunog sa'yo. Muling wika ni Mang Kikoy. Maniwala man kayo sa hindi, nagsalita si Boy ng pangalan. Shano ang pangalan niya at nais niyang makapagiganti. Matapos makapagsalita, dito na nagudyat ng tango si Mang Kikoy kay Father Jose. Kaya nagbanggit ng kataga si Father Jose, kasabay ng pagtapik ni Kikoy sa ulo ni Boy. Bumagsak ang ulo ng bata at sinabing, Huli ka. Mabuti at nasabayan mo ng Latin Father. Mas malakas ang hata ka. Wala na. Sabog na ang demonyo. Ay, kung minsan naman talaga, ninanais pang mabuhay ng elemento kapag may hindi pa ito natatapos na hangarin. Ayos ka lang ba, bata? Wika ni Mang Kikoy. Umiiyak si Boy at sinabing maayos na siya. Nawala na rin ang bumubulong sa kanya at bigat ng katawan. Ang sabi ni Ana, mula noon, wala nang naging reklamo si Boy. Maging siya ay wala na rin. Hindi na nagpakita muli sa kanya ang elemento. Ayon sa albularyo,
Ang nakikita nila ay yung dating mangkukulam na sinunog at naging isang demonyo. Mahirap mang ipaliwanag dahil kung tutuusin, napaka-imposibleng mangyari. Maging ang pare hindi lubos mapagtanto na sa mga sandaling yon, mararanasan niya sa tanang buhay ang makadaupang palad ang isang demonyo. Inilihim niya yon dahil hindi ito karaniwan sa mga simbahan. May nangyayari, kaso palihim at kinakailangan pa ng pahintulot sa pinakamataas. Hinihingian pa ng sapat na ebidensya bago tawaging paggambala. Tsaka lamang kikilos ang mga bihasang pari. Pero yon, nagawa lamang ng isang albularyo. Hindi hamak na mas matapang pala ang albularyo sa mga kababalaghan. Sa pamilya naman ni Ana, hindi na nagpapalipas ng araw sa ibang lugar ang mga magulang. Palagi na itong kasama. Umuuwi na kahit gaano pa kaabala sa trabaho. Dahil sa trauma na rin sa mga kaganapan. Pinabendisyon na nila ang bahay bago giniba at pinalitan ng bago. Lahat ng ito ay dahil lamang sa duyan, sa ilalim ng puno ng kaimito. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Buloy. Taong 1971, probinsya ng Iloilo. Simula pagkabata, dati nang naninirahan si Buloy sa isang baryo sa Iloilo. Wala naman masyadong tao sa lugar dahil malayo na ito sa syudad. Sa katunayan, mabibilang lamang sa daliri ang mga nakatira doon. Payakman ang pamumuhay. Ngunit sagana naman sa makakain dahil sa napakaraming puno na mapagkukuhanan ng gulay at prutas. Sa tahanan, tanging mga magulang na lamang ang kasama ni Buloy. Dahil may sari-sarili ng pamilya ang mga kapatid. Bagamat kulang na ang miyembro, masaya naman ang binata dahil mabait ang mga magulang at malaya siyang nakakapunta kung saan-saan. Hanggang sa isang araw, gawa ng wala nang maipanggagato, minabuti ng binatang pumunta ng bundok para makapangahoy. Pagkarating sa lugar, nabaling ang atensyon niya sa isang lalaking halos kasing edad. Bukod sa nangangahoy rin ngunit may kasama itong napakalaking aso. Nakaramdam ng takot si Buloy at nang mapansin siya nito, ngumiti naman ang lalaki at sinenyasan ang alagang umalis na. Walang ano-ano'y, tumakbo na papalayo ang aso. Nakaramdam ng ginhawa si Buloy at lumapit sa kanya ang lalaki. Ako nga pala si Gasod. Matagal na akong nangangahoy dito. Ikaw, anong pangalan mo? Parang ngayon lang kita nakita dito ah. Wika ni Gasod. Sumagot naman si Buloy ngunit nagpatuloy pa rin si Gasod sa pagtatanong. Nang matapos ay nagumpisa ng mangahoy si Buloy. Maya-maya pa, nagpaalam na rin ang bagong kakilala. Ngumiti lamang si Buloy na diretso pa rin sa pangangahoy. Nang mapuno ang isang sako, bumaba na rin ng bundok ang binata. Pagkarating sa tahanan, nagumpisa na siya sa pagsisibak ng mga naipong kahoy. Sa maghapon, hindi na muna lumabas ng tahanan ang binata at tumulong sa mga iba pang gawaing tahanan. Nang sumunod na araw, muling nagkasalubong at nagkausap ang dalawa. Magmula ng araw na yon, naging magkaibigan silang dalawa at halos palagi nang dumadalaw kay Buloy si Gasod. Kilala na rin ito ng mga magulang. Kaya namang madalas nasa labas si Buloy. Hindi naman napapagalitan ng mga magulang dahil sinisigurado nitong bago pa man magtakip silim
Kaagad nang nakakauwi. Isang araw, ipinaalam si Buloy ng kaibigan para sumama sa tahanan nito sa loob ng 4 na araw dahil pupunta ang mga magulang sa karatig probinsya. Gawa ng may tiwala naman ang mga ito kay Gasod, pinayagan naman si Buloy na sumama sa kaibigan. Labis ang tuwa ng binata dahil sa unang pagkakataon pansamantalang titira sa ibang tahanan. Sa unang araw na pananatili sa lugar, wala namang kakaiba sa tahanan ng kaibigan. Sa katunayan, napakalinis ng buong bakuran, maging ang kada kwarto sa loob ng bahay. Maraming alagang aso si Gasod, ngunit hindi naman iba kay Buloy dahil marami talaga ang mga aso sa baryo. Napakasagana ng pagkain. Sobra-sobra ang iniwanan ng mga magulang na pangonsumo. Ngunit ang nakaagaw ng atensyon sa tahanan ng kaibigan, ang mga kalabasang nakatambak sa kusina. Ayon naman kay Gasod, may sakahan sila ng mga kalabasa at ito rin ang pinagkakakitaan ng pamilya. Hindi na rin nag-usisa pa si Buloy. Naging abala na sila sa pagkukumpuni ng nasirang bubong ng maliit na kubo na magsisilbing tambayan sa loob ng bakuran. Nang sumunod na araw, naunang magising si Buloy. Bumangon na ito para pumunta ng palikuran. Ngunit bago pa man makarating ay dadaan muna sa kusina. Nang naroon na sa bahagi ng bahay na yon, napansin niya na kakaunti na lamang ang natira sa gabundok na mga kalabasa kahapon. Ngunit naalala niyang maghapon silang naging abala sa pagkukumpuni at wala din naman ang mga magulang ni Gasod para magtinda. Kaya naging palaisipan kung saan napunta ang mga ito. Ngunit hindi nagtagal sa pagtitig si Buloy at dumiretso na ng palikuran. Nang matapos, naabutan nito ang kaibigan na nagsisimula ng magluto ng almusal. Dala ng kuryosidad, naitanong ni Buloy kung nasaan na ang gabundok na kalabasa. Hindi naman tumugon ang kaibigan bagkus. Nagbukas na lamang ng ibang pag-uusapan. Hindi na rin ipinilit pa ng binata ang pagtatanong. Sinabayan na lamang ang bagong pinag-uusapan. Maya-maya pa, naghain na ito ng makakain. Habang nag-aalmusal, naitanong ni Gasod kung gusto bang sumama ni Buloy sa bundok para manguha ng mga kalabasa. Walang pagdadalawang isip namang sumang-ayon si Buloy dahil wala din naman siyang gagawin sa buong maghapon. Matapos mag-almusal, naghanda na ang dalawa na mga dadalhin sa bundok. Binalot ni Buloy ang mga natirang pagkain na magsisilbing tanghalian nila mamaya. Hindi nagtagal, nagsimula na sila sa paglalakad. Pagkarating sa taniman, namangha si Buloy kaya naman napatanong ito ng, "Grabe, napakasagana naman ng taniman ninyo. Sa inyo ba yung napakalawak na lupang to?" Tanong ni Buloy. Tumango lamang ang kaibigan. Isang indikasyon na pag-aari talaga nila ang masaganang taniman. Sa puntong yon, napagtanto ni Buloy na may kaya ang kaibigan. Dahil sa dami ng inaani at siguradong napakarami rin ng benta dahil napakatataba ng bungang kalabasa. Sa pagmamasid, biglang bumalik sa isipan nito ang katanungan tungkol sa biglaang pagkawala ng mga kalabasa sa tahanan. Ngunit hindi na rin nagtanong pa dahil batid niyang ayaw itong tugunan ng kaibigan. Nagumpisa na si Gasod sa pamimitas kaya naman sumunod na rin si Buloy. Naging abala ang dalawa sa ginagawa sa maghapon. Halos hindi na rin nag-uusap dahil magkalayo na ang naging pwesto. Nawili rin si Buloy sa pag-iipon ng mga bunga.
kaya magtatakip silim na rin na magpasya silang umuwi. Bago pa man umalis, may hiniram na kalabaw si Gasod sa nag-iisang tahanan sa bundok. Ito ang ginamit ng dalawa sa pagdala papauwi ng mga naipong kalabasa. Pagkarating naman sa tahanan, pareho silang nabigla nang maabutang nakauwi na ang mga magulang. Diretsong nagmano ang dalawa. Nagyaya na rin ang ina ni Gasod na maghapunan. Habang kumakain, nagkwento lang naman ang mga ito sa naging karanasan sa pinuntahan. Matapos yon, maaga na rin nagpahinga dahil parehong napagod sa ginawa maghapon. Sa napakahimbing na pagkakatulog, nagising si Buloy dahil sa narinig na hindi maipaliwanag na ingay. Para itong tunog ng aso ngunit kakaiba sa pangkaraniwan. Dala ng kuryosidad, sinundan ng binata ang tunog at sa dahan-dahang paglalakad, nakarating ito sa tabi ng palikuran. Biglang napahinto nang mabatid ang sinag ng ilaw na nanggagaling sa lupa. Nilapitan ito ni Buloy at nanlaki ang mga mata nang makita ang butas na pinanggagalingan ng liwanag. Dito niya nalaman ang nakatagong kwarto sa ilalim ng lupa dahil sa nakitang hagdan pababa sa lugar. Dahan-dahan niyang sinilip ang ilalim. Halos hindi makagalaw nang makita ang mga nilalang na may kukumpara sa kambing o kaya naman sa aso. Ang mukha ay katulad sa panike. Mahaba at matulis na pangil at mapupulang mata. Habang pinagmamasdan, napansin ng binatang nasa baba rin ang mga magulang ni Gasod na abala sa pagpapakain ng mga nilalang gamit ang mga kalabasa. Ilang minuto niya itong pinagmasdan. Kitang-kita ng dalawang mata. Nakakaiba man ang mga itsura ngunit napakaamo nito sa mga magulang ng kaibigan. Nang akmang papaalis na sana, biglang may tumapik sa likod niya at pagkalingon. Nakita niya si Gasod. Ngayong alam mo na ang sikreto ng pamilya namin. Siguro naman alam mo na ang sagot sa tanong mo patungkol sa mga kalabasa. Oo, Buloy. May mga alaga kaming sigbin. Pero sinisigurado ko sa iyo na hindi mapanganib ang mga yan. Maaaring karamihan itinuturing silang kalaban dahil alaga sila ng mga aswang. Pero sa amin hindi. Sila ang dahilan ng pagiging masagana namin sa buhay. Nang nandito pa si Lolo, siya ang dating nangangalaga sa mga sigbin. Aminin ko nung una, natakot rin ako pero habang tumatanda, dito ko na naintindihan kung bakit gano'n na lang ang pag-iingat ng mga magulang ko sa kanila. Maswerte ang mga sigbin, Buloy. Pero kung makikipagkasundo at pangangalagaan sila ng maayos. Wika ni Gasod. Dahil sa narinig, halos hindi makagalaw ang binata. Nanginginig man ngunit muwaba pa rin siya nang yayain ito ni Gasod. Pagkarating sa ibaba, biglang nagsilapitan sa kanya ang mga sigbin. Ngunit hindi naman naging agresibo dahil sinita ng mga magulang ng kaibigan. Hindi rin naman nagalit ang mga ito bagkus. Nag-abiso lamang na kung anuman ang nakita't nalaman sa pamilya, huwag na sanang ipagsabi sa iba dahil hindi nito magugustuhan ang ganti ng mga sigbin kapag ito'y naabala ng mga manunugis. Tumango naman si Buloy at nangakong hindi niya ipagsasabi ang mga nakita. Sa buong oras na pananatili sa kwarto, halos hindi nagsasalita si Buloy. Hindi nagtagal at niyaya na rin ito ng kaibigang bumalik na ng kwarto para makapagpahinga. Sa buong magdamag, hindi na nakatulog ang binata dahil ito ang unang beses na makasaksi ng kakaibang nilalang.
Nang sumunod na araw, sinamahan na siya ng kaibigan na umuwi sa sariling tahanan. Napatanong naman ang mga magulang ni Buloy kung bakit napaaga yata ang kanyang pag-uwi. Tinugunan naman ito ni Gasod na hindi na natuloy ang ibang lakad ng mga magulang. Matapos ang kaunting kwentuhan, umuwi na rin si Gasod. Magmula ng araw na yon, natuto nang maglihim si Buloy sa mga magulang. Ngunit ayon dito, ang nagawang paglihim ay para sa pagsunod at pagrespeto sa pamilya ng kaibigan. Ng mga sumunod na araw, paunti-unti nang naging normal para sa binata ang mga sigbin. Dahil sa patuloy pa ring pagbisita sa bahay ni Gasod. Dumaan pa ang maraming taon. Palihim niya itong naibabahagi sa mga magulang. Ngunit hindi naman sila naniniwala. Kaya hindi rin naman pinilit pa ni Buloy ang mga nalalaman. Magpasa hanggang ngayon, matanda na si Buloy. Hindi na rin nakakasama pa ang dating kaibigan. Ngunit sariwa pa rin sa alaala ng minsang makasaksi ng swerteng dala ng sigbin. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.